Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first card ninyo is your situation. This is your challenge. This is your advice. And this is your outcome. Ayan. So, Knight of Wands. May travel siguro nagaganapin dito or meron kayong gustong gawin, meron kayong gustong puntahan, no, sa ngayon. But, maybe you need to, listen, no, to your intuition kung tama ba yung pupuntahan ninyo, tama ba yung desisyon ninyo na gusto ninyong umalis sa ngayon, gusto ninyong mag-travel, yung ganon. Okay? So, kasi parang hindi kayo dito nag-iisip. You know, meron lang pumasok na idea sa isip ninyo ngayon na, sige, pupuntahan ko siya. O sige, sisimulan ko to sa ngayon. Yung parang ganon. At without thinking, without making a plan, no? Parang gusto mong, sige, aarangkada ka na. Parang gusto mo nang, sige, pupuntahan mo na. 'Di ba? Without thinking what might be the situation na dadatnan mo or ano yung yung parang wala kang paghahanda, no? Yung ganon, yung parang reckless. And that's very Virgo, 'di ba? Kasi si Virgo, may tendency talaga na may pagka-impulsive, no? Kaya minsan kung ano yung naisip niya, agad-agad, no? Gusto niya action agad, no? Ganon, action man kasi si Virgo. Kaya sometimes merong mga ganong sitwasyon, ano, na hindi ka na mag-iisip, hindi mo na pagpaplanuhan, no? Kaya ngayon, no, yung advice sa inyo rito, listen to your intuition kasi para nang sa gayon kahit magmamadali ka na mag-take action, kahit hindi mo pinagplanuhan, hindi mo pinag-isipan mabuti, but when you allow your intuition to be your guide sa journey na to, no, at least makakasiguro ka pa rin na you will be in good hands or you will be in the right path. Okay? So, yung challenge mo is the Hierophant. Ayan, ito yung challenge mo kasi aligaga. Pasensya na. Parang aligaga talaga si Virgo. Kaya parang nahihirapan ka na mag-stay ka lang sa isang lugar, mag-stay put ka lang, at magnilay-nilit pagmuni-muni. Kasi nga, mas sanay kang on the go. Mas sanay kang busy ka, mas sanay kang lagi ka may ginagawa, wala kang iniisip. Alam mo yun, yung parang wala kang, hindi, yung parang hindi ka nauubusan ng idea kasi, 'di ba? Yung isip mo talagang tumatakbo ng 1,000 RPM. 'Di ba? Hindi ka nawawalan ng gagawin. Hindi ka nawawalan ng iisipin. Laging ang dami-daming nag-uunahan na pwedeng mga ideas or mga plano sa isip mo. Ganun. Very creative ka kasi. Very creative ka. You have a very creative mind. Napakatalino mo. Very sensitive and very intuitive ka din. Kaya both sides of your brain talagang working to the max, no? Yung intuitive mind mo, yung tawag dito, yung logical mind mo, yung gano'n, as in, lagi silang umaandar, lagi silang busy, lagi silang may ginagawa, no? Kaya, kayo din, no? Busy kayo lagi. Parang ang dami-dami lagi naka-line up, no? At the back of your head na gagawin mo. Kaya, po pwede, no? Na talagang mahihirapan kang mag-isip, mahihirapan kang you're just gonna stay in one side, in one corner, at magninilay-nilay ka. No, it is definitely a challenge for you. But there are times no na kailangan mong gawin 'yon. Kailangan mong i-restrain talaga yung sarili mo from being busy for you to be able to do that, no? Na makapag-isip-isip, makapagnilay-nilay, makapagmuni-muni. Kasi kailangan natin, na i-ground ang sarili natin para mababalanse natin ang lahat. Kasi when you are grounded, maganda yung pakiramdam.
no? Mas magiging productive ka kasi nakapagpahinga ka at saka yung isip mo nakakondisyon, 'di ba? Naka-relax ang isip mo, yung gano'n. Kaya once in a while, you really need to put yourself in solitude. Okay? So, yung advice sa inyo is the devil energy. Maybe there is someone, no, a Capricorn person, kasi si devil is a Capricorn energy. But when there is someone, a Capricorn person, na very supportive of you, na very malapit sa puso mo, baka best friend mo to, baka nanay mo to, baka kapatid mo to, na lagi siyang nandyan sa'yo, no? Na lagi siyang nakahandang sumuporta sa'yo, very, very ano siya sa'yo, very, tawag dito, very supportive of you, very helpful of you, lagi siyang willing na to be by your side, no? So maybe now is the time that you need to talk to that person. Baka kailangan mo ng tulong niya sa ngayon, baka kailangan mo ng advice niya sa ngayon. Baka din kasi siya, no, yung taong very sensitive din siya at baka nararamdaman din niya, no, na kapag kailangan mo ng tulong, no, kailangan mo siya, na kailangan mo na makakausap, kailangan mo ng confidant. So maybe ngayon when you call that person or when you reach out to that person, automatic nandyan siya. No, yun ang napipick up ko dito for some of you. With the Eight of Pentacles having the outcome, si Eight of Pentacles, nako, pinapakita lang niya dito kung gaano kayo ka-perfectionist magtrabaho. Pinapakita niya lang dito kung gaano kayo kagaling, ka-diligent, kasipag, at ano din kayo, Virgo, yung parang may sakit kayo, na yung sakit na kung meron kayong sinimulang gawin, parang ayaw mong tigilan ito hanggat hindi mo natatapos. Yun eh. At saka kung magtrabaho si Virgo, as in pinipilit mo, sinisika mo na talagang maging perfect ito. Kung hindi man perfect, almost perfect. Yan ang gusto mo. Matapos mo agad, 'di ba? And at the same time, ma-perfect mo ito. Ganun kayo kagaling. Ganun kayo ka super super dedicated and super committed kayo. When you commit to something na gusto mong matapos, tatapusin mo agad talaga to. Hindi mo to titigilan hanggat hindi mo natatapos. At yun ang sinasabi dito ng Eight of Pentacles. Na you are going to be displaying how diligent you are, how super galing you are, how perfectionist you are. At makikita yan sa resulta ng trabaho mo. Makikita yan sa resulta ng kung ano man ang bagay na pinagsisikapan mong tapusin or gusto mong ma-achieve. You always, yung goal ninyo is to always finish whatever task it is at hand, no? Finish it with flying colors. Kaya napakagaling ninyo. You are an achiever. At kung ano man ang sipag at tiyaga na ginagawa mo, no, sa inyong trabaho, you will be rewarded. No, eventually you will be rewarded financially kasi you will be recognized. No, hindi lang ikaw kundi yung trabaho mo. At yung resulta, yung quality ng trabaho mo mismo will be recognized by the people, no, around you. Kaya po pwedeng kung sa trabaho, kunyari, 'di ba, sa career mo, aalagwa ka talaga dito kasi makikita ng mga manager mo, ng employer mo kung gaano ka kagaling. Kaya po pwedeng mapopromote ka diyan, po pwedeng bibigyan ka ng additional benefit, tataas ang sweldo mo, yung gano'n, no? So, kung tayo ng clarifiers, we have Five of Swords. Ayan, with the Knight of Wands. Ayan. So, siguro meron ditong tawag dito, meron ditong confusion, pwedeng internal conflict kasi ito eh. So, pwedeng dito sa gagawin mo, baka malito ka, no? On that journey, pwedeng merong kalituhan dito na mangyayari sa'yo. Kasi nga, hindi ka mag-iisip, 'di ba? Hindi mo muna 'to pagpaplanuhan, kaya maaaring when you get there, kung ano man itong sisimulan ninyong gawin, or opportunity na take advantage ninyo,
without even planning, no, without even thinking deeply, baka doon magkaroon kayo ng internal conflict. Baka malito kayo, maguluhan kayo, yung ganon, no? Sa Hierophant, we have Nine of Cups. Ayan. So, ang maaari, no, na dahil sa pagkalito nyo yan, baka maging fragmented ang isip ninyo dito, ma-confuse kayo. Kaya po pwedeng maano kayo, pwedeng malungkot kayo, ma-disappoint kayo sa sarili ninyo, po pwedeng mabawasan dito yung drive ninyo, yung ganon. Kasi baka, yun nga, baka may discontent kayo dito na mararamdaman towards yourself. Baka pwedeng magalit kayo dito sa sarili mo, no? Na sana, 'di ba? May mga what if na dito na pwedeng mag-arise. With the devil energy, we have King of Wands. Ayan. So, maybe you're going to talk to someone dito na influential. And this could be this could be si Capricorn person. Pwedeng isa siyang very influential person. Baka mataas na posisyon din siya sa kanyang trabaho. So, pwedeng this person is going to save you talaga from this, no? Kung ano man yung mess na pwedeng kaharapin ninyo rito, that person is really going to save you, is really going to support you and help you, no? Sobrang sa'yo, sobrang mahal ka ng taong ito, no? So, pwedeng kapatid mo to, pwedeng best friend mo to na poprotektahan ka niya. So, with the Eight of Pentacles, we have Four of Wands. Ayan. Celebratory energy. Look at that, no? Siguro with the help of this person talaga masisave ka. It's gonna save your day. At pwede talaga na makakarating ka pa rin sa tagumpay. Now, you're really going to be lucky enough to have this person that's going to very, very supportive of you at isa-save ka niya at makakarating ka pa rin sa tagumpay. You know, mapagtatagumpayan mo pa rin kung ano man ang sisimulan mo rito. Kaya, you're very lucky and you're so blessed. So, tignan natin kung ano pa mga mensahe para sa inyo. Ito pala muna. And Virgo, maraming salamat, no, sa mga ninyo, sa tulong ninyo, sa suporta ninyo. Thank you for subscribing to my channel, and if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. So, there is also a join button sa baba ng video, no? Kaya kung interested po kayo na mag-member, i-click nyo lang po yun. Thank you. So, we have the sun, rise to the occasion. Ayan. So, the sun is going to shine, no? Sa buhay ninyo, sisikat din ang araw. Kaya kung ano man ang mga problema, ano man yung mga obstacles na pwede ninyong pagdaanan along the journey, huwag kayong mag-alala. Rest assured that things are going to be better sa buhay ninyo. You know, magsasucceed kayo, magiging masaya kayo, you will be able to, you will be able also to overcome ano man ang problema na pwede ninyong ma-encounter. So, tingnan natin kung ano pa mga mensahe. We have number 56. Make your dreams real. Wow. Yan ang advice sa inyo ni Spider Spirit, make your dreams real. Kasi sayang nga naman, 'di ba? Libre naman mangarap, 'di ba? Kung itong mga pangarap ninyo, if you're not going to take action, if you're not going to bring it to reality, sayang lang din naman. Kaya siguro napakaganda rin ng mga balak ninyo sa buhay, napakaganda rin ng mga pangarap ninyo, yung mga goals ninyo. So it's about time na, 'di ba? For you also to take action para madala ninyo sa realidad, no? Ang kung ano man ang na ito. Kung ano man ang mga pangarap ninyong ito, o mga heart's desires ninyo. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. We have schedule. Ayan. So, siguro it's about time na din, Virgo, you know, na ayusin niyo yung schedule ninyo. Make plans ahead, ano? Ayusin mo yung schedule, galingan mo yung pagpaplano, no, ng mga activities mo para nang sa gayon makapagplano ka ng maayos at hindi ka maaadigaga, hindi kayong magka-cramming, yung gano'n, ano, at hindi magpa-pile up yung mga gagawin ninyo, hindi kayo laging naghahabol ng oras, nagbibit ng deadline, yung ganon. Okay? Kaya, time management, okay? Time management is key. At saka, figure out niyo ano yung inyong priorities. Diba? Para nang sa gayon, makapagplano kayo ng maayos.
So, final message ninyo is miracles. Wow, napakaganda, Virgo. Expect the wonders to emerge. Ayan. So, when you are hoping for the best, 'di ba? When you are thinking positively, yung mindset ninyo positive, makakaasa kayo na talagang may mga magagandang pangyayari, magagandang bagay, sitwasyon talaga na dadating. Yun ang may experience ninyo. Kaya in this case, there are miracles that are going to unfold sa buhay ninyo. So, merong mga magagandang pangyayari. Kasi yung miracles na to could be something na pwedeng ano ito pwedeng mga pwedeng mga answered prayers ito, pwedeng mga bagay ito na kumbaga kahit hindi mo plinano, ah, hindi mo to sukat akalain na mangyayari sa buhay mo, pero because it's divine timing, no, kaya mangyayari at mangyayari, 'di ba? So good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.